Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post. Ang balita ngayon, title, What a Legacy? Kaninong legacy? Si PBBM. Tingnan natin kung maganda ba o masamang legacy. Umani ng reaksyon ang pahayag ni mga Pangulong Marcos Jr. hinggil sa kanyang pangamba na maaring maudlot o hindi may pagpatuloy ang kanyang mga legacy sa susunod na administrasyon. Sa isang social media post, diritsahang kwestiyon ng legal counsel ng 18 dating sundalo na si Attorney Levito Baligod na tinutukoy na legacy ng Pangulo. I think interview sa Bloomberg, nagsalita ang Pangulo na nangangamba siya na ang mga gains o yung mga magagandang nagawa niya, legacy, ay hindi ipagpapatuloy ng susunod sa kanya. Sinong susunod sa kanya? Di ba si BP Sara? Ibig sabihin, inaamin niya na alanganin yung kandidato niya. Delikado. Ito ang grabing birada ni Atty. Baligod kay PBBM. PBBM single-handedly dragged us to become third most corrupt government in East Asia. What a legacy. Tagalog natin. Mag-isang dinala ni BBM ang bansa para sa maging ikatlong pinakakorap na gobyerno sa East Asia. What a legacy. Ano bang legacy sa Tagalog? Handumanan sa Bisaya eh. Pakalaglagipan sa Ilocano, pakalaglagipan, handumanan. Tagalog, alaala, legacy. Matatandaan ang nauna ng inamin ni Marcos Jr. na isa sa kanyang pinakamalaking pangamba ay ang posibilidad na mabaliwala ang kanyang mga nasimulan sakaling magbago ang administrasyon. That is a great worry for me, sabi niya sa isang interview. Binigyan din niya ang kahalagaan ng continuity sa pamahalaan. So sabi niya, it's continuity we aspire for. Otherwise, we go back to doing business the old way. Sa hiwalay na post, gumamit si Baligod ng hashtag na tila patama sa mga kontrobersyang kinakaharap ng administrasyon. Maleta legacy must be undone. Yun. Kung may legacy, ang Marcos Jr. administration is yung maleta issue na hanggang ngayon hindi nila sinasagot. Sabi lang ni Auntie Claire, lousy script, hindi pang award winning. So, wala lang. Kibit balikan lang. Hindi na nga iniimbestigahan yung unang isiniwalat ni Master Sergeant Orly Gutesa. Pinatotohanan ni Saldico mismo na totoo yung sinasabi ni Gutesa, yung mali-malita, totoo yan. Si Saldico mismo nagpakita ng mga malita, pictures ng malita deliveries na pinatotohanan ng 18 ex-Marines. Kaya ako, naniniwala ako na mayroong malita delivery. Even Senator Lacson, umamin na siya. For sure, there were deliveries. Ang kini-question lang ni Senator Lacson, sobrang imposible daw yung 805 billion na na-deliver. Kahit sabihin na lang natin kalahati lang na-deliver, 400 billion. Laking pera nun. Pera ng taong bayan yun. Ombudsman Rimulya, inamin din niya na merong ang delivery ng malita panahon ng PBBM admin. Inamin niya yan. Kaya lang, ikinunik niya, panahon din ng Duterte, meron ding malita delivery. Nabooking sila na meron. Tapos ngayon, natatakot ang Pangulo na hindi tutuloy? Yes! Hindi talaga itutuloy yung malita delivery. Pag nagpresidente si BP Sara, stop! Corruption na ganyan, wala! Kulong! Kaya humanda kayo
yung mga nakinabang, mga tawag natin na Maleta Boys o Maleta Gang. Nako, galingan ninyo. I-impeach nyo si BP Sara, i-convict nyo, galingan ninyo. Kasi pag nagpresidente yan, nako, nagsabi na po ang aming magiting na BP Sara, mananagot sila. O, salamat, nandyan pa si Attorney Rowen Aguanzon. Na sana manalong senador para magtulong-tulungan na sila. Nako, ang sarap. Kaya tama si Tatay Digong, there will always be a day of reckoning. Kaya ano kaya mangyayari sa kanila? Agree ako sa sinasabi ni Congressman Edgar Erese. If BP Sara wins, dalawang senaryo lang mangyayari sa Marcos Jr. administration. Yung mga kasabwat lang ha. Pag hindi kasabwat, okay lang. Kasi hindi naman lahat. In fairness, may mga matitino rin na nakaupo ngayon. Kaya lang, yung napangalanan, humanda kayo. Dalawa lang mangyayari. Either makulong or mag-exile. So, good luck na lang. What a legacy ng Marcos Jr. administration. Tingnan natin ang comments. 4,200 ang tumatawa, 3,400 ang nag-like. So, ang mga comments, George Gino, marami naman siyang nagawa kaso hindi makikita kasi ghost project. Ang ganda naman ito, pagka-sarcastic. Jojo Bandolos, sa kabila ng hirap at pagsubok na dinanan, na-deliver pa din mga maleta. The best ka talaga, BBM. Popoy Tupas, ang korupsyon na nagdaan administration ay ibinintang lahat kay BBM. Hindi naman. Ibeline Lapira, the best president that Philippines had. Siya lang umuwi ng malita, nagkalist pa ng Pinas. Abet Sanoy, at yan ang pinakamalaking pagkakamali niya. Ang pera hindi magbibigay sa iyo ng saya, pero ang kindness at kayamanan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Yang among nataga gero mag-atop na ni siya karon sa iyang ipatindog nga balay. Nakina sa ikupandok do ka atang karon ako din ang gaid ko makasabot. So mo na ni ang iyang ipatindog nga balay. So karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. At sa Ginoo sa nagatag sa ako usin. Kung walang yatag, wa man ko walay. Oo, so nalipay ka nga nakabalay nakakaron. So lalipay ko nga nakabalay nako.
lagi sa kon atag sa kalisod kutog ro gyud sa kaon Oo, so salamat kayo ya. kayo